Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about we are both physical and spiritual parents. And our scriptures is all about 3 John chapter 1 verse 4. NIV version, I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. ASND version, wala na akong higit pang ikinagagalak kundi ang marinig na ang aking mga anak ay lumalakad sa katotohanan. So, tungkol saan nga ba itong verses na ito? Ito ay isang pahayag ni Apostol Juan tungkol sa kanyang kagalakan sa pag-alam na ang kanyang mga espiritual na anak ay nananatiling tapat sa katotohanan. So, ito ay nagpapakita ng malalim na pagmamahal at pag-aalaga ni Juan sa mga Kristiyanong kanyang tinuturuan at ginagabayan at ang kanyang kagalakan sa kanilang espiritual na paglago at pagsunod sa Diyos. So, dadako naman po tayo sa ating teaching, and our first teaching is our greatest influence occurs during our children's formative years. So, ang ating pinakamalaking impluwensya pala sa ating mga anak ay nagaganap sa kanilang mga unang taon ng buhay. So, sa panahong ito, hinuhubog natin ang kanilang mga ugali, paniniwala at pananampalataya, at mahalagang itanim sa kanilang puso ang pag-ibig sa Diyos at mga prinsipyo ng kanyang salita upang sila ay lumaki na may matibay na pundasyon ng pananampalataya. So, ang mga aral na natututunan natin or nila sa kanilang kabataan ay magiging gabay sa kanilang buhay habang sila ay tumatanda. So, dadako naman po tayo sa ating pangalawa, which is our greatest legacy is our love to God. So, yung pinakamahalagang pamana na maiiwan natin sa ating mga anak ay ating pag-ibig sa Diyos. So, higit sa material na bagay, ang pagpapakita ng tunay na devotion at pagsunod sa Diyos ay pagbibigay sa kanila ng inspirasyon at halimbawa sa kanilang susundan. So, ang ating buhay na puno ng pag-ibig sa Diyos ay magiging gabay at liwanag sa kanilang sariling espiritual. And lastly, our greatest joy is to know that they walk in God. So, pinakamalaking kagalakan na ating ibibigay or ating ipapamana is bilang mga magulang ay dapat makita ng ating mga anak na lumalakad sila sa katotohanan at may matibay na relasyon sa Diyos. So, walang masihigit pa sa kasiyahan pag alam mo ang ating mga anak ay tapat na naglilingkod at sumusunod sa Diyos. Ito ay nagbibigay ng kapayapaan at kagalakan sa ating puso at alam nating na na sa katuparan natin ang ating tungkulin bilang mga magulang. So, dadako naman po tayo sa ating application, which is our first application is be both a physical and a spiritual parents. So, bilang mga magulang, hindi lamang natin dapat tugunan ang physical na pangangailangan ng ating mga anak, kundi pati na rin ang kanilang spiritual na paglago at ang pagbibigay sa kanila ng gabay, pagmamahal at edukasyon tungkol sa pananampalataya ay mahalaga upang sila ay lumaki na may malalim na relasyon sa Diyos. So, yung pagiging spiritual na magulang ay nangangahulugan ng patuloy na panalangin, pagtuturo at pagmomodelo ng isang buhay na naayon sa kalooban ng Diyos. So, next naman po is be both a lover of God and a lover of people. So, dapat nating ipakita sa ating mga anak na kaya nating balansehin ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. So, yung pag-ibig sa Diyos ay dapat makita sa ating mga gawa at pakikitungo sa ibang tao. So, yung ating halimbawa ng pagmamalasakit, pag-unawa at pag-aalaga sa iba ay magtuturo sa kanila ng halaga ng pagmamahal sa kapwa bilang bahagi ng kanilang pananampalataya, at ang pagiging mapagbahal sa Diyos at sa kapwa ay maghuhulog sa kanilang ugali at makikipag-ugnayan sa iba. So, last application po is be both a discipler and a disciple. So, bilang mga magulang, dapat tayong maging mga disipulo ng Diyos na patuloy na lumalago sa ating sariling pananampalataya habang tinutulungan natin ang ating mga anak na lumago rin. So, ang ating pagsusumikap at
pagsusumikap na matuto at magbago sa ilalim ng gabay ng Diyos ay magbibigay inspirasyon sa kanila. Ang ating pagtuturo sa kanila tungkol sa mga prinsipyo ng Diyos ay magpapalakas sa kanilang espiritual na pundasyon at maghahanda sa kanila para sa kanilang sariling paglalakbay sa pananampalataya. So, dadako na muna tayo sa last part which is a discussion, and our discussion is all about why it is important that we are known to be Jesus' disciples in order to positively influence others. So, for me po kasi, ang pagiging kilalang disipulo ni Jesus ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay sa atin ng credibility at impluensya sa iba. Kapag tayo kasi ay namumuhay ayon sa mga aral ni Jesus, nakikita ito ng mga tao sa ating mga gawa, salita at pakikitungo. So, ang ating halimbawa ng pamumuhay ng may pagmamahal, integrity at pananampalataya ay nagiging inspirasyon sa iba na sumunod din sa landas ni Jesus. So, kapag tayo ay kilalang disipulo ni Jesus, tayo ay nagiging ilaw sa mundo. Kumbaga, ang ating buhay ay puno ng pag-ibig at pagsunod sa Diyos, ay nagbibigay liwanag sa mga nasa paligid natin. So, nagpapakita ito ng tunay na kahulugan ng ating pagiging Kristiyano. So, ito ay nagiging tulay upang maipakilala si Jesus sa mga taong hindi pa nakikilala sa Kanya or hindi pa nakakakilala sa Kanya, at nagbibigay ng pag-asa sa mga naghahanap ng katotohanan at kapayapaan. So, ang ating pananampalataya kasi ay nagiging kapangyarihang patotoo sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag nakikita kasi ng ibang tao ang ating pagtitiis sa mga pagsubok at ang ating kagalakan sa gitna ng kahirapan at ang ating kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, sila ay naaakit na alamin kung saan natin nakukuha ang ating lakas at kung paano natin yung ating buhay ay patotoo at nagiging instrumento ng Diyos upang akayin ang iba sa Kanya. So, para sa akin kasi, ang pagiging kilalang disipulo nga ay nagbibigay sa atin ng layunin at direksyon sa buhay. Ito ay nagiging gabay sa ating mga desisyon at aksyon na nagre-resulta ng isang buhay na may kabuluhan at kasiyahan. So, ang ating patuloy na paglalakad kasama si Jesus ay nagbibigay sa atin ng kalakasan na magpatuloy sa kabila ng mga hamon at nagiging halimbawa sa ating mga anak at sa mga komunidad na ating kinabibilangan.